Meron tayong charger dito ng cellphone na nasira. So tinapon na kasi ito ng kasama ko sa trabaho, pero hindi na daw ito nagcha-charge. So papakita lang natin na hindi talaga siya nagcha-charge. Ayan, saksak natin. Subukan natin kung ipapakita lang natin sa sumusubaybay sa atin na hindi talaga ito nagcha-charge, itong charger na ito. So ayan, hindi siya nagcha-charge, hindi nagbabago. So may mumo. Yun lang. So ayan, hindi talaga nagcha-charge kahit hugot at saka saksak ang ginawa ko, hindi talaga siya nagcha-charge. Kaya ito gagawin natin ngayon, nababaklasin natin ito ngayon upang titignan natin. So bubunutin muna natin ito sa saksakan. So ayan, nakabunot na siya, no? Tanggal na siya. So sayang lang kasi ng mga ganitong klaseng charger dahil fast charging ito. So, mamaya papakita ko bakit nasabi kong fast charger itong ganitong charger na ito. So ayan, kung makikita nyo, punong-puno siya, no? Puno-puno. So may board dito sa kabila at may board din dito sa kabila. So paikot yung board nito. Tatlo yung board nito. So ayan, titester lang natin, guys. Pero unang-una natin tester nito ay yung kanyang fuse. So ayan, may buzzer yan, kaso naka-mute dahil may kanta. So voice over lang natin to. So, kung makikita niyo ito, guys, itong board niya, mayroon to siyang fuse. So mamaya ituturo ko yung fuse. So ito yung fuse niya, ayan. Makikita nyo, guys, yan yung fuse. Ayan, medyo malayo. Ayan. So ito yung fuse. Titester natin to gamit ang continuity tester o buzzer. May ilaw kasi yan. Ayan, nakailaw siya. Umiilaw siya kapag may continuity. Ayan. So dahil na fuse lang yan, continuity lang tayo. Ayan. Makikita nyo, guys, hindi siya nag buzzer o umilaw. So posible na sira na yung fuse nito. Yan o, ayaw na. So gagawin natin, hanap tayo ng hibla. Ito may hibla ko dito ng wire. Ihinang lang natin tong hibla ng wire dyan sa fuse, kasi yung ganitong klaseng fuse kasi bukod siya mahirap palitan at mahirap din hanapin ng kapalit dahil ito ay isang SMD fuse. SMD, ibig sabihin ng SMD ay surface mount device. So ayan, meron na tayong isang hibla ng wire. Ihinang natin ito dito sa kanyang fuse sa likod. So ayan, hinahanda pa natin ang ating panghinang. Ayan. So dalawa yung panghinang ko. Itong ginamit ko kasi mabilis mag-init. Mabilis siya uminit. Ayan. Pasadahan lang natin yung kanyang terminal ng fuse sa likod, connection sa likod. So yan, dito yung isang hibla natin na wire. So sobrang nipis kaya hindi makikita kagad. Yan. Yan, inang natin dito para makatawid lang yung voltahe niya.
o supply voltage. Kaya ayan, nakakoneksyon na siya. Putulin natin tong kanyang sobra kasi medyo mahaba so ganyan lang kadali guys. Fuse muna, tignan nyo muna yung fuse. Kapag hindi gumagana yung isang charger, fuse kagad unahin yung i-check. So kapag may shorted doon sa loob niyang board, ay puputukin niya kagad yung isang hibla na yon. Pero pag walang shorted ay okay, magcha-charge siya. Lutuin ko pa. So ngayon ititesting na natin, i-charge natin kung magkakarga na ba siya. So ayan, kakabitan natin ating cord. So dalawa kasi charger nito na yung baliktaran na type C. Ayan, yan, saksak natin para malaman natin kung magkakarga ba siya. So hindi naman siya pumutok, ibig sabihin walang shorted. Bumigay lang talaga yung fuse, gawa nung siguro may mataas, biglang pasok na mataas ang voltahe, kaya pinutok niya yung fuse. So ayan na, meron tayo isang cellphone dito na titistingin. So ayan, nakahiram na tayo ng isang cellphone para pang testing natin. So ayan, kung makikita nyo, nag-charge na siya. Ayan o, ayan, ayan, nag-charge niya. Lumabas na yung charging mode. Baga nagre-react na yung ating charger. Ayan. So patayin natin para makita natin na ayun, nag-charge na siya. So ganoon lang kadali kapag mag-repair kayo ng charger. Pero kadalasan kasi sa mga charger ay disposable. Pag nasira, so ito pala guys yung board niya. Yun yung engine ampere ko na isang hibla ng wire. Yan. Tapos ito yung fuse niya sa likod. Yan yung tinuturo kanina. Yan, sira na yung fuse na yan. Ay kaso SMD at saka mayroon din yan palitan. Hindi mo siya basta-basta papalitan kapag wala kang hot air. Kailangan mo ng hot air. So sayang kasi itong charger na ito, kasi mataas yung wattage nito eh. Yan o, kung makikita nyo siya guys, 12 volts. Saan ba yun? Yung input niya to 20, yung output 12 volt DC, pero yung wattage niya ay mataas, 33 watts. So kumpara dun sa ibang charger, mayroong 21 watts, meron pang mas mababa doon. Ito kasi mabilis to. Ayun, dalawa, meron siyang USB at saka yung type C na kabilaan. Pwede siya mag-charge ng type C. So ayan yung board niya oh. So marami